Hi mga kapatid! So eto, pasensya na kayo, ngayon ko lang gagawin ang tutorial ng ating dahon ng rose. So yun pa rin, same material pa rin tayo, 1mm nylon cord and then 2.20mm para sa hook size. So continuation lang naman ito ng ating crochet rose coin purse. So ayan, maggawa po kayo ng 12 chains, okay? I-post ang ating video at mag-crochet ng 12 chains. So kapag meron na kayong 12 chains, let's make one single crochet into the second chain. Okay? So ayan, 1 and 2. Diyan, gawa tayo ng one single crochet. Next stitch, gawa po tayo ng 1/2 double crochet. So mga basic stitches lang naman yan. Alam nyo na yan, di ba? Kung paano ang paggawa ng half double crochet, single crochet. Para dito sa susunod na stitch, 1 double crochet. For the next 5 stitches, gagawa tayo ng treble crochet. Okay? So 5 treble crochet. Treble, treble, treble. Okay dito. Gawa tayo dyan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, and 5. Next stitch, gawa tayo ng 1 double crochet. One half double crochet sa susunod na stitch. And dito sa last hole or stitch natin, gagawa po tayo ng 3 single crochet. Okay? 1, 2. Etong tail na to, igilid natin siya ha, dito sa kabilang side, sa kanan. And then tapusin natin yung pangatlong single crochet. Into the same hole lang ito, mga sissy bells. Ayan. So sa dulo na yan, ito yung naging tip ng ating leaf. So ibabalik natin yung pattern, kung ano yung ginawa natin dito, gagawin lang din natin sa kabila. Into the next stitch, let's make 1/2 double crochet. And at the same time, i-hide na po natin yung tail ha. Isasabay na natin siya, itatago na natin siya. So this is 1/2 double crochet. Next, 1 double crochet. And next, 5 treble crochet, 1 in each stitch. 1, 2, 3, 4, last one, pang-5 treble crochet. Pagalitan na naman ako nito, ang bilis ko daw magturo. Okay, next po ay 1 double crochet. Ayan. Ayan, ulitin natin kasi pangit. Kailangan closer siya dun sa treble crochet. Ano? Para hindi siya, para maganda siya tingnan. Para maganda siya tingnan, kailangan closer yung stitch dun sa previous stitch na ginawa natin. Ayan. After ng 1 double crochet natin, 1/2 double crochet. Okay, for the last stitch, let's make 1 single crochet. Okay, so natapos na natin yung ating dahon. Slip stitch natin siya dito sa kauna-unahang single crochet na ginawa natin doon sa kabilang side, doon sa top chain. Okay? Then after that,
chain 1, slip stitch into the next hole or stitch. Okay? Ito na yung edging natin ng ng dahon. Ito yung design niya. Yung ganyan-ganyan niya na design. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa stitch na yan, but I will show you how to do it. Okay? So, after mag-slip stitch, nag-chain 1 into the next stitch or hole, let's slip stitch. Then, chain 1 ulit. Slip stitch ulit doon sa susunod na hole. Do it again. And again. And again. So, ganun lang. Chain 1 slip stitch, chain 1 slip stitch. Para makakreate tayo ng ganitong klase ng stitch. Okay, again. Chain 1 slip stitch into the next stitch or hole. Chain 1 ulit, slip stitch, chain 1, slip stitch. Okay? Gawin mo yan hanggang sa makarating ka dun sa tip or dulo ng ating dahon. Okay? So, may ibang may pagbabago lang tayo sa bandang dulo. Kapag nakarating ka na dyan sa dulo, slip stitch ka dyan, di ba? After mo mag-slip stitch, mag-chain tayo dito ng dalawa. Okay? So, ito lang ang naiba sa dulo. And then, after that, slip stitch into the same stitch or hole. So, gawin ulit natin yung chain 1. Slip stitch dun sa susunod na stitch or hole. Paikot na natin siyang gagawin hanggang sa matapos natin itong side na ito. Ayan. Ipakita ko yung sa dulong part. So, ito na yung last nating chain 1 and slip stitch. Okay? So, pagdating dito sa part na to, mag-chain lang tayo ng 12 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I-post na lang kung mabilis. Or, baguhin yung setting sa speed setting. Okay, 12. And then after that, bilang tayo ng 10 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doon sa pang 10, mag-slip stitch tayo. Or bahala kayo, depende sa kung gaano kalaking butas yung gusto niyo para dito sa part na to. Then after that, slip stitch lang natin dito sa mga natitirang chain. Hanggang sa makarating tayo dito sa part na to. So, ilan lang naman to? 2 chain lang yung natitira. Slip stitch natin dyan. 1 and 2 hanggang makarating tayo doon sa mismong dahon. Yan. Isa lang. And then, cut mo na yung yarn. Then, pagkatapos nyan, hilahin lang natin. And then, iwiweave lang natin itong tail na to dito sa likod ng ating dahon. Dalhin natin yung tail dito sa likod. As you can see, makapal dito sa kabilang side kasi doon natin ini-hide yung unang tail. So, itong pangalawang tail natin, dito mo i-hide sa kabilang side ng dahon. So, tiyagain mo lang yan. Ilusot mo dyan isa-isa. Ilin mo na tong isa. Magtira lang ng konti. Pwede mong sunugin yan mamaya. Sunugin natin yung konting-konting dulo. So, umiitim siya. Kailangan ay wag niyong habaan yung susunugin para hindi mag-create ng sobrang dumi sa likod. Ayan. So, wala na akong ibang natitira. Ganito na lang. Pakita ko na lang sa inyo. Wala na ako ibang natitirang wallet. Ay, coin purse pala. So, ganito lang naman siya. Ipapasok natin siya dito. Isasama natin doon sa handle. May tutorial na ako nito dito sa channel ko ha. Itong wristlet na to. Itong handle na to. So, ayan. So, ganyan siya. Dagdag anik-anik. Ayan. Para doon sa mga gustong lagyan din ng
palawit-lawit na dahon yung kanilang mga rose coin purse. Ayan. Para dito sa wristlet na to mga kapatid, ang ginagawa ko, 10 chains dito sa part na to, and then 75 po yung bilang ng chain dito sa may lusutan ng kamay. Wait. Ayan. And then ilalagay ko na lamang po sa comment section yung link ng tutorial ng ating handle na ito para hindi ko na ulitin gawin ulit. Okay? So, yun lang naman siguro at maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat tayong lahat sa araw-araw. God bless!